Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Guys, i-discuss ko lang sa inyo no, baka po hindi pa kayo aware or hindi pa kayo na-notify regarding po dito sa pinakabagong update mula kay Facebook and also sa content monetization. Nung isang araw, na-invite ako sa content monetization sa aking profile at ito ay sinet up ko. Upon setting up guys, no, ito yung pinaka-latest update. Sabi dito ni Facebook, kailangan na nating i-switch or ilipat yung ating old monetization. Like for example, kung hindi pa kayo na-invite sa pinakabagong content monetization. So meron pa kayo ditong mga old tools. Ito nga po yung stream ads, ads on reels, yung performance bonus. So ngayon, hanggang August 31 na lang po yung old monetization. Ibig sabihin, automatic na po yan na magiging content monetization after August 31, 2025. So yung in-stream ads, ads on reels, and performance bonus will not be available. So maghintay lang po tayo ng ilang pang mga update. Katulad po nung nangyari sa aking profile, nagkaroon po ako ng invitation last day. So sinet up ko na kaagad. So gagawin natin, kung kayo ay na-invite na, paano yung step procedure or yung guide, paano natin masiset up ito. Because may mga nagkakamali sa pag-set up. So ngayon, uulitin lang natin yung proseso. Okay, so samahan nyo ako hanggang dulo para po maging successful ang pag-set up nyo if kayo po ay meron ng invitation sa content monetization. So ginawa ko lang yan guys dito. So, papakita ko lang sa inyo, ito yung ating professional dashboard. And ito yung ating old monetization. Meron tayong ads on reels, bonus, in-stream ads, yung stars. Ito yung pinakalitas natin, yung content monetization. So, dahil bago pa lang po yung ating pag-set up, ito pa lang yung earnings natin, 1.16 US dollars. So, kung i-click see all natin yan, makikita natin guys dito yung breakdown. So, ang pinakamalaki pa rin guys na itutulong sa earnings is yung short video. Make it sure, no? Kung kayo ay invited na dito, kailangan po talaga na original, may meaningful enhancement, or ano nyo, gamitin nyo yung sinasuggest ni Facebook na yung mga tools na, like for example, for video. Diba? Pwede kayo maglagay ng caption, ng hashtag, ng music, or gumamit kayo ng mga trending na royalty-free music na available na din dito kay Facebook. So, ito po yan, makikita natin dito. As of March 21 to April 17. Pero, nung isang araw lang ako na-invite dito. Okay? So, dito naman sa top content, makikita natin guys dito yung ating in-upload, no? Ayan. Na mga video. So, makikita nyo dyan kung magkano yung earnings, yung distribution, o yung pinaka-metrics. So, yan. So, explore nyo na lang yan kung kayo is na-invite na. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. So, gumawa ako guys dito ng slide para po mag-guide kayo. Unang-una, ito ang dapat yung gawin. So, kailangan natin i-click yung sign up, no? Dito, sign up. Ayan. And then next naman, syempre, isa-set up na natin itong content monetization. Earn money from Facebook for all your eligible content. So sobrang basic lang naman ito. So, kailangan nyo lang dito mag-ready ng bangko, ng TIN number. Yun lang naman yung kailangan nyo. So, after po ng next setup, dito po meron tayong set up your payout account. So, pipili lang po tayo dito ng ating existing business info. Pwede tayong pumili. Basta make it sure, no, naka-individual or naka-sole proprietor yung inyong business type. Okay? Kapag okay na, i-fill nyo naman yung mga necessary details. Like for example, yung legal name or yung legal last name, birthday, tsaka country. So, ayan. Next natin, dito yung pinaka-importanting part. Make it sure talaga na dapat natin piliin yung individual. Kung wala naman kayong mga other business type, no?
Either ito na lang yung piliin nyo. Sundin nyo na lang tong ating guide. Okay? So next nyan, kailangan nyo i-double check yung inyong first name, yung inyong legal name, yung inyong middle name. So dito hindi ko na ilagay, pero okay lang yun. So, tinakpan ko ibang details, no? Like for example, yung primary address nyo, kung ano yung nasa ID nyo, yung city, yung province, ayan, yung zip code, phone number, and yung email. So, sobrang basic lang naman ito. But again guys, no, hindi naman natin sinabi sobrang dali. Meron pa rin po talaga nagkakamali sa pag-set up ng kanilang payout account. So, napaka-importante nito dahil kung meron kayong incoming payout, possible ma-hold or hindi makuha dahil nga po may maling mga details sa kanilang tax information. So, ano yung nangyayari kapag ganito? So, kailangan nyo mag-request ng panibagong business account kay Facebook, no? So, kailangan natin mag-appeal pa doon. So, it takes time talaga kapag ganun po yung nangyari. Next naman ito na yung bangko. So, ano nga ba yung mga bangko na kailangan natin ilagay dito? Kung meron kayong local bank, make it sure nyo na tumatanggap po ito ng US dollar or international payment. Like for example, yun, galing kay Facebook, kay YouTube, make it sure kabisado yung SWIFT code. Ayan, yung SWIFT code natin. Ang nilagay natin guys dito ay BDO. Ano pa ba yung mga bangko na sinasuggest natin na pwede nating ilagay dito? Kung meron kayong AUB, Hello Money, ayan. Ano pa ba? PNB, BPI, alam ko pwede na din yan. Marami. Mostly naman, nakaka-receive na ng payout mula kay Facebook. So, ang kailangan lang talaga natin gawin is i-make sure na tama yung ating mga details na ilalagay. So, meron pong instance na nangyari ang nilagay niya dapat ay BDO Unibank, ang nilagay niya is BDO Network. So, nagkakaroon po ng error dyan. So, ang mangyari, mag-fill po yan or tatagal. So, possible hindi nyo ma-receive yung inyong sahod. So, maigi na mag-consult muna kayo sa mga kilala nyo na nag-fill out na at sumasahod na. So, kung wala naman kayong bangko, may isa pang option dito. Ito nga yung PayPal. Sa PayPal nga lang po, mahigpit po ito. Dapat alam nyo na isa lang yung PayPal account nyo. Dahil kung meron kayong multiple PayPal account, possible magkaroon ng ng issue ng hold ng pera doon sa PayPal. Usually 180 days or ilang buwan din na matitenga yung pera kung hindi rin verified yung inyong PayPal account. So mag-ingat din sa pag-link ng PayPal na hindi naka-name sa inyo. Dahil yung isa nating account, yung business account natin, nagkaroon ng unusual activity. Dahil yung ibang nating bangko ay napagamit natin sa ibang user or account. So, mahirap po yun. Huwag nating i-share yung ating bangko sa iba. So, kung ma-detect, possible magkakaroon ng unusual activity ang inyong payout account. Okay? So, next naman ay ayan, tax info. So, napaka-importante din po nito. Meron din po na mali yung pag-fill ng tax information at nagkakaroon siya ng 30% deduction. Kasi nga po, hindi niya na-claim yung tax treaty. So, ang gagawin nyo dito, add tax info lang, click nyo lang yan. The next is, kailangan nyo mag-login sa previously business account nyo. So, kung kayo is nakapag-login na sa W8BN and BAN form, so, automatic naman yan. Mako-continue lang naman siya. So, dito, uulit lang tayo. Ang pipiliin po natin ay individual. Next is, are you US citizen? Siyempre, ang sagot dito is no. Are you acting as intermediary agent or parang admin na third person na magre-receive ng inyong payout? Kung yes, is i-click nyo yung yes. Kung no, is i-click nyo yung no. Okay? Next nyan, kailangan nyo dito maglagay ng TIN number. Kung magtatanong kayo, ako wala akong TIN number, pwede ba yung ibang TIN number? Siyempre po hindi.
I suggest kuha kayo sa BIR, pwede rin sa online, no? Pwede kayong kumuha ng TIN number via online. So dito, tinakpan ko lang yung TIN number natin. So kailangan yung lagay yung sunod-sunod na number. Huwag nyo lalagyan ng dash or alphanumeric na character para hindi siya mag-error. Tandaan nyo lang din po yung full name na ginamit nyo sa identification or tax info. Ang gawin nyo, i-copy nyo na po ito. Ayan, kasi ilalagay nyo yan sa mismong form. Okay? So, next naman yan, kapag nalagay nyo yung TIN number nyo, hihingi po ulit yan ng address. Ayan. So, input nyo lang yung mga necessary. And then, kapag okay na, add your billing address. So, dito na po yan. So, tinakpan ko lang din yung iba. Okay? Double check nyo lang kung tama yung spelling or yung inyong address. So, mapapansin nyo guys dito, dahil pinili natin yung Philippines, eligible tayo sa tax treaty. So, ano ba yung tax treaty? Hindi tayo kakaltasan ng 30% ng sahod natin kung na-avail natin ito. Okay, so sabi dito, by providing the information below, you may be eligible for treaty benefits and receive a reduction in the 30% statutory U.S. withholding tax rate applied to U.S. source payment. So, kung taga-US kayo, automatic po yan, meron kayong 30% deduction. Pero kung outside US naman kayo, wala po. Okay? Next is, ayan. Ito na po yung W8BEN form na kailangan nating maglagay ng electronic signature. So, napakadali lang yan. Swipe up nyo lang. Ayan. I-click nyo lang yung mga box or i-fill nyo lang yung mga box. I certify that I have capacity to sign. Ito po yung tinatawag nating electronic signature. So, hindi na kayo magsasign gamit yung mobile phone. Ano na lang din siya guys, pangalan or full name. Ito nga guys yung sinabi ko sa inyo kanina. Kung ano yung nakalagay doon sa inyong tax info, ito din ilalagay nyo sa W8BN form. Okay, kapag okay na, click nyo lang yung next. So, eto na, review and submit na po tayo. Makikita nyo dito yung reference ID ng W8BEN form nyo and certified of foreign status of beneficial owner for United States tax withholding and reporting. So, individual yung nakalagay sa atin. Okay? So, next nyan. Ayan. So, review lang kung tama ba yung mga details natin. And then, click Submit Form. Kapag okay na, ito ni mag-a-appear. Your tax information is now completed. So, i-double check nyo yung inyong TIN, yung pangalan, yung address, at ang inyong W8BN form kung tama. Then, click nyo na po, Done. After nyan, maglo-loading lang yan ng ilang minuto. Then, kapag successful na, ito na po ang mag-a-appear. You can now use content monetization. So, again, kung nakaabot ka dito at nakatulong itong video na to guys, maraming salamat at please don't forget to subscribe at i-share mo na din itong video na to sa inyong social media account para kung meron kayong kakilala na mga newbie na mag-fill out ng mga content monetization setup nila, mag-guide natin sila. Yun lang guys, maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!